Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito no? Ito hong tila pagbabago po ng isip po ng Pangulo no? Dito ho sa impeachment move laban po kay Vice President Sara Duterte no? Tila nagbago yung ihip ng hangin Kasi may nabasa po akong headline ng The Philippine Star kahapon no? May pahayag po itong si E.S. Lucas Bersamin, mga kabida. Babasahin ko po tapos magre-react po tayo, Bersamin, President Marcos not blocking impeach move versus VP Sara. Yan. So, hindi na daw iba-block, pigilan ng Pangulo. Ito pong impeach move laban po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay. Ano kaya rason kung bakit po tila nanlamig na po itong Pangulo dito sa impeachment laban po sa Vice Presidente ng Pilipinas, mga kabida? Okay. Ang sabi po dito ni E.S. Bersamin, babasahin ko po. President Marcos is not interfering with the constitutional mandate of Congress, but was simply expressing his personal stance in discouraging lawmakers from impeaching his ally third arch foe, Vice President Sara Duterte, according to Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayun. So, hindi ho niya pipigilan yun. Kasi unang-una, constitutional mandate po yan ng Congress. Okay? Lalong-lalo na po ng House of Representatives kung saan po dyan supposedly magsisimula yung initiation po ng impeachment laban sa isang impeachable officer. Kagaya po ng Vice President Sara Duterte. Okay, patuloy po tayo. Being a co-equal branch of government, Bersamin said, the Chief Executive cannot dictate on the House of Representatives. All we were saying, the President was saying to the lower house was, this is my position, but he is not blocking the impeachment. He cannot do that because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing it. Bersamin said in a press briefing after attending a budget forum in Pasay City. Ayun. So, hindi ho kayang pipigilan yan ng Pangulo. Kasi constitutional mandate ho daw. Okay? Yung kanya hong pagtutol ay personal stance lang daw yun. Okay. Speaking of personal stance po. Hindi ako naniniwala na personal stance lang yun. Kasi unang-una po, ito bakit pa po nag-effort ang Pangulo na i-text yung mga leaders po ng lower house kung personal stance lang po yun, Okay? Bakit po nagte-text po ang Pangulo? Di ba kumalat may mga lumabas na text message ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nag-click yun, di ba? Tapos kausap ata niya yung mga leaders doon. Tapos, ang pakiusap niya ay huwag ituloy kung meron man pong plano o balak ang House of Representatives na mag-initiate po ng impeachment move laban po kay Vice President Sara Duterte. Diba lumabas yun? Naging controversial yun, di ba? Inamin po yun ng Pangulo eh. Kung personal stance lang po yun, bakit po nag-effort pa po ang Pangulo? No? Kasi kung personal stance lang po mga kabida pwede ko masasabihin yun, sa halimbawa, ako po yung presidente, pwede ko lang yung sabihin sa media na para sa akin po, personally, ayaw po ng impeachment, Kasi unang-una po, constitutional mandate yan, dapat mga kabida, nung una pa, sinabi na po ng Pangulo na ito po ay personal stance ko lang to, Hindi ko pwedeng pigilan ang House of Representatives to do that because it's constitutional mandate, wala Basta sinabi po ng Pangulo mga kabida ayaw po ng impeachment kasi nakakasama po yan ng
bansa po natin, ano? Unang-una, meron pa pong mga mahalagang bagay na dapat pong asikasuhin at tupagin ang ating mga mambabatas kaysa dito sa impeachment initiation, ano po, no? Diba? Diba yun yung rason po ng Pangulo? Kaya nga, sinurportahan po mga kabida ng Iglesia ni Cristo, ito pong Pangulo, dito sa kanyang stance, laban po dito sa impeachment, kasi ang paniniwala po ng Iglesia ni Cristo, ayaw talaga ng Pangulo ng impeachment. Okay? Ayaw po ng kanyang administrasyon na magkaroon po ng impeachment because it is not good for the country. Okay? Mas lalong magkawatak-watak lang po yung Pilipino dahil ho dito sa impeachment na ito, ano? Dahil lang po sa politika, ano po? Kaya nga, yung pakiusap po na kung maaari sana, magtulungan na lang po itong dalawang kampo, ano? Okay? Kung maaari, magkabalikan yung kanila pong dating samahan bilang unit team, ano? Yun yung mga suggestions para lang po maganda yung takbo po ng ating gobyerno at ng bansang Pilipinas, ano? Ngayon, nag-iba po ang ihip ng hangin po mga kabida na hindi na ho daw kayang pigilan ng Pangulo. Actually, hindi man talaga pwedeng pigilan ng Pangulo yan kasi nakasaad po yan sa ating saligang batas na kailangan gawin po ng Kongreso yung kanila pong trabaho, yung kanila pong mandato na iproseso yung impeachment laban po sa isang impeachable official, di ba? Okay, ang punto ko lang po dito mga kabida is ganito. Kahit na sabihin mo na personal yon, na hindi kaya pigilan ng Pangulo, kahit lang po yung pakiusap. Yung pakiusap lang Kasi siguro yung pakiusap pwedeng pakinggan yan, di ba? Ng mga mambabatas, di ba? Pwede yang ikonsidera po ng ating mga mambabatas sa lower house, no? Na I think this time is not yet the right time to initiate the impeachment. Okay? Kahit ganun lang po yun, no? Di ba? Kaya nga, yun po. Ang tanong po ngayon is, bakit po nagbago yung isip po ng Pangulo? Nagbago yung posisyon po ng Pangulo, no? Okay? Hindi ho ba dahil sa mga naglalabasang issue po ngayon na kung saan po nagigipit na po yung Pangulo mga kabida, no? Okay? Meron pa po, may isa pang issue na kung saan po tila nagbago na rin yung ihip ng hangin, no? Yung posisyon po ng gobyernong ito, no? Ito pong ICC issue mga kabida. May nabasa rin akong pahayag po ni E.S. Bersamin na hindi ho nila pipigilan, makikipag-cooperate po sila sa Interpol kung sakali pong gagamitin po ng ICC ang Interpol para iproseso po itong kaso po, no? Laban po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa mga kasamahan po, no? Na involved po dito sa complaint na isinimpa po mga kabida ni dating Senador Antonio Trillanes sa International Criminal Court. Nung una po, medyo alanganin po ang gobyernong ito kasi ayaw po nilang makipag-cooperate. Kasi unang-una, wala hong jurisdiction na itong ICC po sa atin, ano? Okay? Dahil hindi na po tayo miyembro po ng International Criminal Court. Paulit-ulit yan mga kabida na sinasabi po ng gobyernong ito, no? Maging itong Department of Justice is ganun yung kanilang posisyon, ano? Ayaw po nilang makipag-cooperate. Ngayon, nag-iba na po yung ihip ng hangin, ano? Diba? So, it boils down pa rin doon ho sa mga pangyayari po ngayon, no? Dito po sa ating bansa in the political scene, ano? Medyo nagigipit na po yun. Yung yung Malacanang lalong-lalo na po sa issue po ng blank items po mga kabida, no? Although wala pong kinalaman yung Malacanang, pero since yung gobyernong ito part po itong kongreso mga kabida sa gobyernong ito, damay na rin, no?
yung executive department po dito, yung Malacanang po dito mga kabida. No? So, yun po. Yun lang po yung aking pananaw po, no? Dito ko sa sinabi po ni ES Lucas Bersamin po. Okay? Para po sa inyo mga kabida, ano po yung tingin po niyo dito sa tila pagbabago po ng stance po ng Pangulo, no? Ito kung kanyang pananaw dito ho sa impeachment move laban po kay Vice President Sara Duterte. You can comment down mga kabida sa comment section. At sa hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po mga kabida.